Ang buhay ay resulta ng dugtong-dugtong ng mga choices natin araw-araw. Araw-araw ay meron tayong pinipili. May mga desisyon tayo na nagresulta ng pagpapala, may mga desisyon naman na nagresulta din ng kapahamakan. Kaya nga alalahanin natin na ang ating mga choices ay magre-resulta kung ano ang magiging future natin. Kung saang direction tayo mapupunta, kung anong habit ang madedevelop sa atin, at kung ano yung destiny na mangyayari sa atin. Ang choices natin ay magdedetermine din kung saan tayo mapupunta sa susunod na buhay. Alalahanin mo ito, kaibigan. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na mamili. Kaya nga, ang matutunan natin kung paano mamili ng tama, kung paano gumawa ng choice, at kung ano yung mga importanteng pipiliin natin, ay yun yung mga pinakamahalagang karunungan na dapat natin pinagsisikapang makuha. Narealize ko, sa dinami-dami ng mga choices natin sa buhay, merong isang choice na magre-resulta ng pangwalang hanggan na consequence. Ito ay magdedepende sa kung ano ang choice na pipiliin natin. Pipiliin ba natin na kilalanin ang Diyos o pipiliin nating baliwalain ng Diyos? Sabi sa mga Kawikaan 28:26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Kaibigan, merong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kaya lang ay hindi niya ito magagawa para sa buhay mo kung pipiliin mong hindi siya isama sa mga desisyon mo. Kung patuloy kang magtitiwala sa sariling kakayahan at hindi mo pipiliin ang kanyang gabay sa lahat ng area ng iyong buhay. At pag ginagawa mo ito, ay hindi mo matutupad ang magandang destiny na nakaplano para sana sa iyo. Sabi sa Psalms 139:16, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Kaibigan, hindi ka pa sinisilang ay nakatakda na ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi pa nangyayari ang ilang bagay sa iyong araw ay nakasulat na ito sa aklat ng Diyos. Walang aksidente sa mundo. Kung napapanood mo ito, kaibigan, ay hindi ito aksidente. Tandaan mo ito, na ipinanganak tayo na may purpose. Lahat ng bagay at tao na narito sa ating mundo ay nilikha para tuparin ang kanya-kanyang purpose. Kaya nga ating personal fulfillment at satisfaction ay mangyayari lamang kapag natupad na natin ang purpose na ito sa ating buhay. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang pagtupad natin sa purpose ng Diyos para sa atin, ang dapat nating maging primary goal sa buhay. Bakit? Kasi ipagsusulit natin ito sa Diyos balang araw. Kung natupad ba natin o hindi ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya nga, suriin natin ang ating sarili. Kung isinasantabi lang ba natin ang purpose ng Diyos at namumuhay tayo para sa ating sarili, o sinisikap nating makilala ang Diyos at tinutupad ang kalooban nito sa ating buhay. Ang choice na ito ay importante para sa iyong pamumuhay dito sa lupa at lalong kailangan mo para sa susunod na buhay. Ang buhay natin dito sa lupa ay maikli lamang. Ang sabi sa awit 90:10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. Kaibigan, ang buhay natin sa lupa ay maikli, pero ang susunod na buhay ay ang wala ng katapusan. Kung ano mga choices mo dito sa lupa ay makakaapekto sa iyo para sa susunod na buhay. Nakakalungkot dahil may mga taong hindi pa natututo na akuin ang responsibilidad sa kanilang mga choices. Na kung naranasan nila ang consequence ng maling pagpipili, ay ang gagawin nila ay sisisihin at magagalit sila sa ibang tao, sa community, sa government official, sa magulang o kapatid, o sisisihin ng asawa at ang Diyos. Pero hindi nila titignan ng kanilang sarili na sila ay nagkamali ng choices sa buhay. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Ano ba yung 3 choices na pwede natin gawin sa araw-araw ng buhay natin upang masigurado natin na matutupad natin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe na ito upang magkaroon ka ng tagumpay sa iyong marriage, pamilya,
trabaho, edukasyon, negosyo at iba pang relasyon. Ano-ano nga ba yung tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin ang purpose ng Diyos para sa ating buhay? Ang acrostic natin ay MAP. MAP. Isipin natin na kailangan natin ng mapa para makarating tayo sa ating destinasyon. Ang mga choices na pag-uusapan natin ay dapat mong piliin simula paggising mo araw-araw. Ang M ay make Jesus your top priority. A is anchor your thoughts and speech in God's truth. P is permit God to drive your future. So number 1, make Jesus your top priority. Piliin mo na gawing priority ang Panginoong Hesus sa lahat ng pagkakataon. Sabi sa Hebrews 11:27, sa pamamagitan ng pananampalataya ay kanyang iniwan ang Ehipto. Hindi siya natakot sa puot ng hari sapagkat matatag ang kanyang kalooban dahil waring nakita na niya yaong hindi nakikita. Sa totoo lang, kung magiging honest lang tayo, ay sa maraming pagkakataon ay mas pinipili natin na huwag ma-offend ang feelings ng ibang tao kaysa piliin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Nung inutusan ng Diyos si Moses para kausapin ang Pharaoh, napakawalan ang mga Israelita upang sila ay dalin sa lupang ipinangako, ay hindi niya sinabing, ayoko sumunod sa Diyos dahil masasaktan ko ang loob ng Pharaoh at magagalit siya sa akin. Inalagaan niya ako sa kanyang palasyo, binigyan ng mga gandang damit, pinakain ng masasarap na pagkain, at binigyan ng magandang edukasyon. No, hindi niya sinabi yon. Hindi din sinabi ni Moses na gusto kong maglingkod sa Diyos, kaya lang sasama ang loob sa akin ng Pharaoh na naging mabuti ang turing sa akin. Pero hindi yun ang ginawa ni Moses at para sa kanya ay maglilingkod siya sa Diyos. Kahit pa magalit ang hari sa kanya, nanampalataya siya na totoo ang Diyos kahit hindi niya nakikita. Sabi sa talata ay parang nakita na niya ang hindi nakikita. Bakit? Dahil ito sa kanyang pananampalataya. At kung nananampalataya siya na may Diyos, ay sisiguraduhin niya na ang priority niya sa kanyang mga choices ay ang piliin ang Diyos kahit pa may mga taong hindi sasang-ayon at mga galit sa kanya. Kaibigan, nag-aalala ka ba sa sasabihin ng iba tungkol sa iyong pananampalataya? Sino ang priority mong paluguran? Sino ang pumipigil sa iyo para isuko ng buong buo ang iyong sarili sa Diyos? Kaibigan, ang pagpili na gaya ng ginawa ni Moses ang kailangan mong gawin sa iyong buhay araw-araw. Sa Book of Acts ay nagpatotoo si Stephen sa mga Sanhedrin at maaari niya sanang ibahin ang kanyang pananalita sa paraang maghihinay-hinay lang, kumbaga para hindi ma-offend ang mga Sanhedrin at siya'y patayin. Pero hindi niya ginawa. Alam niyang kailangan niyang piliin na sabihin ng katotohanan kahit anong mangyari. At ito mas pinili niya. Kaya't nagalit yung mga Sanhedrin sa kanya. Sabi sa Gawa 7:54-57, nang marinig nila ang mga bagay na ito, nagsiklab ang kanilang galit. Nagngalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Ngunit siya, napuspos ng banal na spirito, ay tumingalang nakatuon sa langit. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Sinabi niya, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang bahagi ng Diyos. Kaya sila ay sumigaw ng malakas na tinig at tinakpan nila ang kanilang mga tainga. Nagkakaisa nilang dinaluhong si Esteban. Itinapon nila siya sa labas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na Saulo ang pangalan. Na-realize ko na mas pinili ni Stephen na paluguran ang Diyos kaysa sa tao. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang kamatayan. Kaibigan, itong ibig sabihin na priority mo ang Diyos. At na-realize ko na para sa mga taong inuuna ang Diyos, ay mas lalo niyang nakikilala at nararanasan ang himala ng Diyos. Ang sabi sa talata ay may nakita si Stephen na hindi nakikita ng iba. Ang sabi ni Stephen ay nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos sa langit kasama ang Panginoong Hesus. Alam mo, na-realize ko na parang sinasabi ng Diyos na andito ako, Stephen. Alam ko nangyayari sa iyo. Pagkatapos mo magpatotoo para sa akin,
ay isasama kita dito sa aking kaharian. Kaibigan, tandaan mo na hindi dito sa lupa nagtatapos ang buhay. At alam ni Stephen, kaya sabi niya bago siya mamatay sa verse 59, sabi niya doon, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Kaibigan, sino ang priority mo sa buhay? Sino o anong dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga? Tignan mo ang pangako ng Panginoong Yesus sa mga alagad niya na siya ang priority. Sabi sa Mateo 19:29, iyan ang mangyayari sa bawat isang nag-iwan ng bahay o ng mga kapatid na lalaki o ng mga kapatid na babae o ng ama o ng ina o mga anak o mga lupain alang-alang sa aking pangalan. Siya ay tatanggap ng 100 ulit. Magmamana rin siya ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sabi dito ay ikaw ay tatanggap ng 100 ulit ng higit pa sa mga bagay na hindi mo itinuring na mas mahalaga kaysa sa Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Sabi sa talata ay kung uunahin mo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin kagaya ni Stephen, inuna niya na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam niya na siya ay ligtas na, kaya marahil sabi niya sa sarili, okay lang kung mamatay na ako ngayon. Makakasama ko naman ang Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, tanggapin mo ang aking espiritu, Lord. Tapos sabi din sa talata ay kung uunahin mo na sundin ang kalooban ng Diyos, ay ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo kahit nandito ka pa sa lupa. Alam mo kaibigan, simula nang inuna ko na mapabilang sa kaharian ng Diyos, take note, hindi sinabi na mapabilang sa isang relihiyon. Ang sabi ay mapabilang sa kaharian ng Diyos at masunod ang kalooban niya na kilalanin ko siya, palaguin ang aking pagmamahal sa Kanya, paglingkuran ko siya sa pamagitan ng paggawa ng alagad, ay ibinigay ng Diyos ang lahat kong pangangailangan.